Yo, what's up sa inyo mga ka-Tiny Kids and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, preparation na naman dahil marami na naman tayong parating na isda kahit na napakarami nating isda ngayon. Tapos magpapaship pa rin tayo ng napakadaming isda. So ngayon, ang preparation na gagawin natin ay magdadagdag tayo dito ng sponge filter na malaki dito, tsaka dito sa ilalim. So, bale magiging tatlo na yung, tigta tatlo na sila. Dito kasi guys, apat dito, kaya sobrang linaw niyan. Kaya pati ilalim guys, walang masyadong dami kasi nga. Sa pagdami ng filter nyo, sa pag-less ng dumi na nasa aquarium nyo. So, dagdagan yung mga filtration nyo para hindi kayo hassle mag-water change. More on refill na lang kayo kasi nga syempre, nag-evaporate din naman yung tubig nyo sa mga aquarium nyo. So, ayun. So, ito guys dito, hindi ko muna ito dadagdagan kasi nga, meron din akong parating na, umorder na ako guys ng napakalaking, hindi naman napakalaki. So, yung katulad lang na ito guys, yan. Yung katulad lang na ganyan, yung reson. Reson yata ang tawag ng guys. Reson na air pump na malaki talaga. Compressor yan. Compressor ang tawag niya doon. Sa malalaking pumps, compressor. So, umorder na ako ng gano'n, 35 watts lang. Para syempre, yung isa na lang yung ano natin, air pump na gagamitin. Ano. Tapos panglahatan na yan. Tapos yung mga air pumps na pinaglumaan natin, syempre itatago natin yan. If ever na magkaroon ng emergency na nasira yung mismong malaki natin, at least may pampalit tayo. Kaysa magbubukas tayo ng panibagong mga air pumps ulit. Kasi syempre, pag nasira yon or ang gagawin ko na pala guys, bibili na lang ako ng isa pang ganun. Para sigurado. Kasi pag ano naman, pag nasira kasi yan guys, syempre, lahat ng aquarium natin dyan nakakonekta. Syempre, mahirap mag-adjust ng mga hose pag maraming air pump ang ating gagamitin. So, bibili na ako ng dalawang ganun. So, pero nakabili na ako ng isa. To be follow up na lang siguro yung isa. No? Medyo nagba-budget pa tayo. Pero ayun guys, meron tayong parating na mga isda mamaya. So, ngayon guys, linis lang tayo dito. Set up natin yung filtration. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos mamaya kasi guys, magdi-deliver pa. Marami pa akong di-deliver. Kasi madaling araw pa naman. So, talagang simula umaga hanggang madaling araw guys, gising tayo kasi nga marami tayong ginagawa. So, mag-deliver guys tayo mamaya sa Victoria. So, ayan. So, siguro maglalagay ko dito ng short clip lang, ano, na pumunta tayo Victoria dahil may tayong di-deliveran doon. So, hey guys, iset up na natin, kunin na natin to. So, tatlo gagamitin natin guys, tatlong ginto. Ayan, 1, 2, and 3. Sabi ko na nga ba guys, hindi natin to bebenta eh, tayo gagamit na ito eh. So, ito. Yan. So, umorder na rin ako guys ng sponge filter na maliliit. Ito guys, oh, ganda oh. Guys. Grabe, laki. Laki guys, no? So, di ba? So, gagamitin natin yung tatlong ganito. Tapos, umorder na rin pala ako sa, call to ulit ako guys, ano? Pasensya na. Nawawala kasi ako guys. So, ayan, umorder ulit ako ng sponge filter to. Sponge filter sa ating supplier para marami tayong stock dito. If ever na magkaroon tayo ng upgrades, magkaroon tayo ng kung ano pang kailangan natin gawin, ay marami tayong stock. Maganda kasi yung guys mag-upgrade, maggawa ng mga aquarium kapag kumpleto yung mga gamit mo. So yeah guys, ilalagay ko lang to guys, mabalikan ko kaya. So yun na guys, na-set up na natin. Tatlo na yan. Sa baba, tatlo na rin. So, hintayin lang natin mga ilang oras, mga ilang araw bago mag-clear to guys. Clear na talaga to. Yan. Sinetapan na rin natin siya ng isa. Okay, dito 4. So, yan. Mamaya madadagdagan na naman yung mga yan. Ito guys, naka-reserve na to lahat. Yo, what's up sa inyo mga Tiny Fins? Magandang umaga. At dumating yung mga isda natin. Tukunin ko na sila kasi nga guys, delay na yan. Sobrang delay. So, expected ko na meron tayong mga casualties dyan dahil dapat kanina pa yung madaling araw, mga 3. Yan. Pero anong oras na? Magna-9 na kaya tara, saan natin sila. So
So ito guys yung aking inunang buksan. Mga feeders natin. May napasamang koi. At ayan, may ibang casualties katulad nito. 2 piraso. Pero yung iba, under recover pa kaya lagyan na natin. So ito naman guys yung koi natin. So isa lang naman yung casualty sa mga maliliit nating koi. Yung iba ay under recovery pa. So lagyan na natin to sa kanilang mga, nilagyan natin doon sa malaking tank para talagang maraming filtration. Eh guys, oh, nagkaroon siya ng gills problem dahil nga sa biyahe. So lagyan na natin to para hindi sila ma-stress at makarecover na sila. So ayan guys, dito sa ating malalaking koi, yan, mas magaganda yung kondisyon nila. Yun, kaya sa dun sa maliliit, dito naman guys, walang casualties. Kaso nga lang, medyo nanghihina pa sila nga. Dahil nga doon sa biyahe, sobrang delay talaga. Pero yung iba talaga, recover na recover. So yun lang. Lagay na natin to sa kanilang mga lagayan. So ito guys, ang ating golden mollies. Dami nila. 500 pieces. So ito na guys, yung ating pinaka-favorite. Ating mga glotetra. Ang gaganda ng kondisyon nila guys. Ang gaganda ng kulay. So ayan guys, lagyan natin sa kanila. Sa kanya-kanya mga lagayan. So tara. So yun guys, natapos ko na. At ayan, pinapakain ko sila. At mukhang may appetite naman sila at nakaka-recover na sila. So nagdagdag nga pala tayo dito ng top filter. So kanina gumawa pa ako ng video na kung paano mag-setup ng top filter. Kasi guys, bago yan. Bago yung ating top filter na yan. Kaya sa mga bagong customer, pag if ever na may bumili ng ganyan, check nyo lang yung channel ko para mapakita ko sa inyo kung paano ina-assemble. O kaya kung gusto nyo, dito ko na i-assemble ko siya para hindi kayo mahihirapan, hindi na kayo manonood, para din ready to go na. So ayun na guys, natin, bigyan ko kayo dito ng update. So, ayan, medyo hindi pa recover yung mga isda natin. Pero at least, pakita ko sa inyo. Itour ko kayo, mabilisan lang. So, ayan, pagkapasok nyo, glotetra, 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 glotetra. So, yun nga pala guys, may dumating din pala tayong gapi. Di ko na napakita sa inyo. Ayan. Ang gapis natin. Tapos, mga feeders and fancy goldfish. Mga mollies. Ayan. Grabe, ang dami. Ang dami yan guys. Tapos dito guys, glotetra ulit. Ayan, ang gaganda. Tsaka mga mollies. Yan. So dito guys, mapapansin nyo, halos nagiging magkakulay na sila guys. Nalinaw na. Ito guys, kaya medyo malabo pa rin. Natatanggal yung hose. Kaya nare-reset. Nalabo ulit. Pero parang tuloy-tuloy na yun, okay na yun. Tapos, ang ating koi, guys. Imagine nyo guys, kanina naghihingalo pero ngayon may naghihingalo pa rin naman. Pero at least, majority nila ay nakaka-recover. Paano ba naman guys? Ito, isa. Meron tayong wave maker. Meron tayong nagbibigay ng oxygen. Parehas na nagbibigay ng oxygen. Nagbibigay ng oxygen to doon pa sa loob. Tapos yung yung water pump na malakas baba dito, at meron pa tayong malakas na water pump. Paano ba naman yan guys? Yan, makaka-recover sila dyan guys. So yan guys, yung mga simpleng kasayahan ko lang yan guys, na makita ko sila na makaka-recover. Kasi ang sakit din guys na pag although na nire-refund naman, pinapalitan, pero syempre gusto ko pag namating yung isda sa akin, okay sila, 'di ba? Mahirap naman yung mamamatay, tatapon mo, 'di ba? Nakakaawa rin. Tsaka gusto ko habang nandito sila, 'di ba? Doon ko matetest kung gaano ba tayo parunong mag-alaga ng isda. Pag 50-50 na, kung kaya pa natin buhayin, edi bubuhayin natin 'yan, 'di ba? Ganun masarap sa pakiramdam yung guys, pag yung mga 50-50 na isda na nabubuhay natin, So, ayan. Tapos dito, mga barbs natin. Yeah, maglilinis na tayo ulit, guys. Pero ito, guys, update lang naman na dumating yung mga isda natin.
Ang tinutukoy kong linis guys ay tanggal lang naman dumi sa ilalim. So, ayan, bababa ang tubig niyan. Tapos, next time, yan, kung konti na lang kasi guys yung tubig natin na pampalit. So, dadagdagan din natin yan para sa susunod, makakapag-refill tayo ng ating mga tanks. Kasi nga guys, maingat ako dahil syempre, sama-sama yung mga isda natin. Pag nagkaroon ng sakit ang isa, damay-damay na yan. Kaya dapat guys, pag marami kayong isda, mas maingat dapat kayo. Dapat sa pag-water change, dapat talagang kalkulado nyo. Dapat nakastock, lagyan nyo ng asin para walang parasite. I-stock nyo ng 2 to 3 days para walang chlorine. O, di para pag nilagay, pag nag-water change kayo, edi yung isda nyo ay ayos na ayos pa rin. Diba? Ang pag-water change guys ay 30% lang ang inyong papalitan. So paano kayo magpapalit? Gagamit kayo ng siphon. Gamit kayo guys ng siphon. So ayan guys, lagi ko kasi pinapaulit-ulit sa video ko na pag nag-water change kasi yung pinaka number one factor or reason kung bakit namamatay tayo ng isda dahil sa pagpapalit ng tubig. Siyempre sa pagpapakain na rin, pag nagpapakain kayo, dapat konti-konti lang, lalo na pag malamig, tag-ulan na ngayon, puro tag-ulan, ayan, konti-konti lang ang bigay nyong pagkain. So ayan guys, yan ang ating mga isda. So ayun guys, paparecover muna natin itong mga isda natin. At syempre, update ko rin kayo if ever may dumating tayong mga bago at kung mayroon mga bagong ganap dito sa ating fishing room. So pasensya na kayo guys, medyo na tayo, wala pa tayong tulog kasi dahil kakahintay ng ating van. Pero okay lang yan, ganun talaga guys. Talagang masaya talaga mag-alaga ng isda. So ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana may kayo natutunan. If ever may kayo mga gustong topic na pag-usapan natin, comment down below or kung gusto niyo magawa tayo ng video, comment nyo lang para gagawa natin sa susunod. So, yun lang guys. Maraming salamat. Don't forget to follow and like my page sa Facebook, Tiny Fins Fishes. At kung gusto niyo mag-visit sa akin main account, pag meron kayong mga inquiries, mga ibang topic, so Hans Ulrich, yan po ang aking Facebook account. Tapos, yung page ng girlfriend ko, nag-layout kasi siya, mga layouts, mga birthday, wedding, mga layouts, mga wedding invitation, birthday invitations, yan. Tapos mga stickers, so yan, baba nasa comment, nasa description lahat ng mga ano namin, mga links. So yan lang guys, maraming salamat sa inyo at keep safe, God bless, and happy fishing sa inyo. So, bye!